Aralin 3. Binyag bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sa ating nakaraang aralin, kinilala natin si Jesus bilang pinakadakilang sakramento o tanda ng pag-ibig ng Diyos at ang simbahan bilang sakramento ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Bilang tugon dito, tayo ay gagawa ng kabutihan sa ating kapwa upang tayo rin ay maging tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sa aralin ngayon, ating tuklasin ang yaman ng sakramento ng binyag. Hindi lang ito isang social event o requirement sapagkat ito ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ano muli ang ibig sabihin ng sakramento? Ang sakramento ay mga mapagligtas na masimbolong kilos o mga nakikitang tanda na nagmumula sa buhay ni Kristo at ipinagpapatuloy sa simbahan upang magbigay ng biyaya. Ihanda na natin ang ating sarili para sa katesismo. Magsaya tayo dahil mahal tayo ni Jesus at siya'y kasama natin ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tinin nating lahat. Nabilin ni Jesus noong siya'y lumisan. Tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pag-ibigyan, isang Panginoon, ang tinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Dalisay na pag-ibig sa aming sumain. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang tinin nating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ano ang kahulugan ng binyag? Sa malalim na pagmamahal ng Diyos na ating Hari, ninais niya na tayo ay di lamang maging mga tagapaglingkod, kundi kanyang mga anak, mga prinsesa at prinsipe. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagiging inampong anak ng Diyos. Kapag tayo'y nabinyagan, nagiging kasapi tayo sa isang tanging grupo. Nagiging in tayo sa pamilya ng Diyos, ang simbahan. Ano ang kahulugan ng pagiging inampong anak ng Diyos? Ibig sabihin, we are God's children. Number 1, para sa Diyos, ang bawat isa ay mahalaga. Maaari nating manahin ang kaharian ng Diyos kung magiging bukas tayo sa Kanyang pagmamahal at susunod sa Kanyang paggabay. Number 2, bawat isa ay pinatatawad.
Hindi tayo karapat-dapat dahil sa makasalanang kalagayan ng mga tao, ngunit tayo ay pinatawad. Sa ating pakikiisa kay Jesus at sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating tinanggap, tayo ay nagkakaroon ng kakayahan na umiwas sa kasalanan. Sa binyag, nagkakaroon tayo ng bagong buhay, kapiling ang Diyos. Number 3, bawat isa sa atin ay tinatanggap bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. May pananagutan tayo sa bawat isa. Isa tayong pamilya. Magkakasama tayo sa pagtahak sa daan papuntang kaharian ng Diyos. Kung may isang kasapi na masaya o nagtagumpay, tayo ay nakikiisa sa kanyang kasiyahan. Kung may isa sa atin na naliligaw o napapahamak, tinutulungan natin siya. Napakaganda ng sakramento ng binyag. Isa itong malinaw na tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit sa panahon ngayon, may mga tao na nakakalimot sa tunay na kahulugan ng binyag at itinuturing lamang ito bilang isang social event. Social event, ibig sabihin, pagtitipon para magkaroon ng maraming regalo, magkikita-kita at magkakainan. Pero alam nyo, bagamat maganda ang may handaan, hindi ito ang pangunahing dahilan ng pagpapabinyag. Sana isa tayo sa magpapaalala sa iba na ang pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng binyag ay isang biyaya na maaaring makamit kahit walang malaking handaan, kahit walang maraming ninong at ninang at iba pa. Ang salita ng Diyos. Bininyagan si Jesus. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Pinigilan siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Balikan natin ang mga pangyayari sa kwento. Sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Sino ang bininyagan sa Ilog Jordan? Jesus! Ano ang nangyari matapos binyagan si Jesus? Bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo. Number 3. Ano ang sinabi ng tinig mula sa langit tungkol kay Jesus? "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Pansinin ang sinabi ng Diyos Ama tungkol kay Jesus. "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan."
din ang sinasabi niya tungkol sa atin. Tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos at lubos niya tayong kinalulugdan. Mahalaga ang sakramento ng binyag dahil sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagiging inampong anak ng Diyos. Ano-ano nga ba ang iba't ibang paraan ng pagsasabuhay ng pagiging isang binyagang Katoliko? Tukuyin ang mga ito. Check kung ito ay nagpapakita ng pagsasabuhay ng pagiging isang binyagang Katoliko at X kung hindi. Pagsisimba tuwing linggo. Inaawat ang magkaibigang nag-aaway. Tumutulong sa paglilinis ng bahay. Pagdadabog kapag inuutusan. Paghuhugas ng pinggan. Pagsasabi sa kapatid o pinsan na siya ay bobo. Paghingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Sisirain ang halaman ng kapitbahay. Pagdarasal araw-araw. Gumagamit ng po at opo bilang paggalang sa mga nakakatanda. Sa mga susunod na araw, sikaping magawa ang mga tamang bagay upang maipakita ang pagiging isang mabuting anak ng Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Dahil sa binyag, tayo ay naging inampong anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Palagi tayong gumawa ng mabuti sa ating pamilya at kapwa, magsimba tuwing linggo at magdasal araw-araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng binyag. Salamat at ninais mo na kami ay iyong maging anak. Tulungan mo po kami na maisabuhay ang aming pagiging Kristiyano. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.